If Canada can't survive without ripping off the U.S. to the tune of $100 billion a year, then maybe Canada should become the 51st state. Hi guys! Welcome to my channel. So ang ganda ng panahon ngayon, it's sunny and right now it's 9 degrees here in Vancouver as compared sa other parts ng Canada talagang nag-i-snow na. So maswerte pa rin tayo at dito sa area natin, dito sa Vancouver, hindi pa rin nag-i-snow. So habang naglalakad-lakad nga ako, I might as well take advantage of the fine weather. So might as well gumawa na rin ako ng video. And gusto ko lang pag-usapan natin yung mga series of pagtotroll ni President-elect Donald Trump kay Justin Trudeau at sa Canada. So halika, pag-usapan na natin. So for those of you who don't know guys, si President-elect Donald Trump at saka si Prime Minister of Canada na si Justin Trudeau, they're not exactly the best of friends. In previous years, medyo nagpapatutsadahan yung dalawang yan, nagpaparinigan. Prime Minister Justin Trudeau and his French counterpart have been caught on camera allegedly gossiping about President Donald Trump at a reception at Buckingham Palace. That's true. The Canadian truckers, you've been reading about it, who are resisting bravely these lawless mandates, are doing more to defend American freedom than our own leaders by far. And we want those great Canadian truckers to know that we are with them all the way. They are. They've really shown something. And last election nga, ang sinusuportahan ni Justin Trudeau is si Kamala Harris to win the presidency in the United States. Pero as we all know right now, hindi si Kamala Harris yung nanalo, kundi si Donald Trump. And they're not exactly the best of friends kasi nga yung Liberal Party dito sa Canada, yung mga policies nila and ideologies is similar sa mga Democrats sa Amerika. And since si Donald Trump is Republican at yung mga Republican is political ideology nila is similar naman sa mga conservatives dito sa Canada. And last November 29 nga, 2024, inimbitahan ni Donald Trump si Justin Trudeau for a dinner sa Mar-a-Lago kung saan pag-uusapan nila yung mga policies between Canada and the USA, kung paano mapapagbuti yung relationship nila. And pagbalik ni Justin Trudeau dito, ang balita niya is the talk between him and Donald Trump was productive. Pero may mga lumabas naman na news sa USA, sa Fox News, na while sitting on the table, medyo tinroll ni Donald Trump si Justin Trudeau. Ito yung video, panoorin natin. And tonight we're getting some new details about that Trump-Trudeau dinner from two people who were at the table. We are told that when Trudeau told President-elect Trump that new tariffs would kill the Canadian economy, Trump joked to him that if Canada can't survive without ripping off the U.S. to the tune of $100 billion a year, then maybe Canada should become the 51st state and Trudeau could become its governor. Right. So napanood niyo yung video guys, di ba? So sabi ni Justin Trudeau kay Donald Trump na kapag inimpose ng USA sa Canada yung 25% increase in tariff, magsasuffer yung economy ng Canada. And ang sabi ni Donald Trump na parang tinutroll si Justin Trudeau na kung hindi magso-survive ang Canada mula sa without the USA supporting it to the tune of $100 billion daw per year, might as well na maging 51st state na lang ng Amerika ang Canada. So a little backstory kung bakit gustong taasan ni Donald Trump ng 25% increase in tariff ang Canada ng mga ini-import nila sa Amerika. Kasi nag-tweet before si Donald Trump
na kapag hindi inayos ng Mexico at Canada yung kanilang border policies, ang gagawin niya is i-increase niya ng 25% ng tariff lahat ng produkto na ini-export ng Canada at Mexico sa Amerika. So ito yung parang nakapagpaalarma sa Canada, especially sa Prime Minister ito na si Justin Trudeau, na kausapin si Donald Trump na wag i-push through yung mga plano ni Donald Trump na pagtataas ng tariff sa Canada. And then hindi lang dyan sa dinner ni Donald Trump kay Justin Trudeau natatapos yung pagtutroll ni Donald Trump kay Justin Trudeau at sa Canada. Last December 3 nga, nag-tweet na naman itong si Donald Trump kung saan makikita dito sa tweet na nakatayo siya sa isang cliff, tapos nandoon yung Canadian flag, tapos may caption siya na "Oh Canada" na para bang ini-imply niya is gusto nga niyang gawing state ng Amerika ang Canada. Tapos on December 10 nga, 2024, nag-tweet na naman siya. Ito yung patungkol sa dinner nila ni Justin Trudeau. Ang sabi rito sa tweet, basahin natin. Sabi niya, "It was a pleasure to have dinner the other night with Governor Justin Trudeau of the great state of Canada. I look forward to seeing the governor again soon so that we may continue our in-depth talks on tariffs and trades. The result of which will be truly spectacular for all." Sabi niya. So, nagtotroll na naman siya. So, tinawag niya si Justin Trudeau na governor ng state of Canada. Kasi nga yung Canada daw is state na siya, part of the state of the United States of America. And si Justin Trudeau is governor na lang, hindi na siya yung prime minister. And hindi lang yun guys, sa Fox News sa Amerika, parang nakisabay sila sa panunroll sa Canada. Kasi, basta panoorin nyo lang yung video nito, makikita nyo kung anong ibig ko sabihin. Let's just be clear, we're not going to make Canada the 51st state. We'll make it 51 and 52. You make Western Canada, that'll be Republican. Eastern Canada, that'll be Democrat, so you keep the electoral balance there. So many reasons to make this a state. I think it has the third largest oil reserves in the world. Oh, a lot. So that makes us an energy behemoth. It's the most well-educated country in the world because we need a little help in that department. Talk about mining, agriculture, fishing, AI, tech, real estate, Canada, you name it, they got it. We'll never probably lose another Winter Olympics. We'll have all of their skaters and skiers. Wow. I mean, good luck, Sweden. And they share our cultural heritage, they share our language. It's just a no-brainer. Now, I don't know if Canada is going to go along with it, but there's ways to maybe change their opinion. Do you want to end it there? I'll end it there. Yeah, I think it's a good idea. The Army's minuscule, but that's fine. We'll pay to protect them as a state. But we're doubling the size of the country, America. Think about it. So there you go guys, di ba? Parang pati yung mga news network sa Amerika nakisali na rin kay Donald Trump sa pagtutroll sa Canada. Grabe talaga. So itong mga series ng panunroll nito ni Donald Trump sa Canada at sa kay Justin Trudeau, umani ng mga iba't ibang mga reaction mula sa mga netizens, especially sa X or sa dating Twitter. Merong mga nag-agree kay Donald Trump, may mga hindi nag-agree sa kanya. Merong iba naman na ibinabash si Justin Trudeau for poorly handling the economy kasi nga right now yung economy ng Canada hindi siya masyadong maganda as compared to the USA. Meron ngang nirelease na chart dati na prior to 2015, bago umupo si Justin Trudeau, halos sabay na sabay yung economy ng Canada at ng Amerika. Pero nung umupo siya, makikita sa chart na ito, nung umupo siya ng 2015, medyo nahuhuli na yung economy ng Canada as compared to the USA. Anyways, so tingnan natin yung ilan sa mga tweet ng mga netizen patungkol sa pagtutroll nga ni Donald Trump kay Justin Trudeau. Sabi nga ni Brittany dito sa isang tweet niya, sabi niya, "I'm a proud Canadian woman. We don't need to become the 51st state. We need Pierre Poilievre to become the Prime Minister of Canada and bring hope and prosperity back to our amazing country. Let's bring it home." Sabi naman ni Joshua, sabi niya rito, "I'm Canadian, but I support Canada becoming the 51st state. That means we will get paid American software engineers' salaries." Sabi naman ni Cat Canada, ito yung
pinaparinggan niya rito si Justin Trudeau kasi sabi dito, replying to Justin Trudeau, sabi niya, Trump was right about turning Canada into a 51st state under your stupid government. You dirty, corrupt, China-loving commie. So dito binabash niya si Justin Trudeau. And then sabi naman ni Paige, as a Canadian, if Trudeau wins the next election, I wouldn't mind for Canada to become the 51st state. So there you go guys, di ba? Ang daming mga tweet, ang daming mga sari-saring tweet tungkol sa pagiging 51st state ng Canada sa Amerika. May mga agree, may mga disagree, may mga nambabash kay Justin Trudeau because of how he handled the economy of Canada. So, sari-saring reaction. So, ako rin syempre gusto ko magbigay ng opinion. May mga pros and cons kung magiging 51st state ng Amerika ang Canada. Siguro yung mga pros na masasabi ko is ako especially since wala akong kamag-anak dito sa Canada, lahat ng kamag-anak ko nasa Amerika. So mapapadali yung pagbisita ko sa Amerika sa mga kamag-anak ko, lalo sa mga kapatid ko at sa tatay ko. Kasi mapapamura yung pamasahe kasi nga part na ng Amerika ang Canada. And yung salary, tataas yung salary namin. Sabi nga nung isang tweet, yung magiging salary ng mga software engineers dito sa Canada magma-match sa salary ng mga engineers sa Amerika. So merong salary bump doon. At the same time, yung Canadian dollars, since i-adapt namin yung USA dollars instead of Canadian dollars, magkakaroon ng parang purchasing power yung dollar kasi nga right now yung Canadian dollar medyo lagpak siya as compared to the American dollar. So kung magiging US dollar yung currency dito sa Canada, magkakaroon kami ng stronger currency kasi nga US dollar na. And also yung housing at cost of living medyo mas bababa kasi ang alam ko mas bababa yung cost of living sa Amerika tsaka yung cost of housing doon mas mababa compared dito sa Canada. So yun yung mga pros ko. Ano naman yung mga cons natin? So yung mga cons natin is, ako siguro yung unang naisip ko is yung Second Amendment sa Amerika, yung the right to bear arm. Medyo wary ako ron kasi nga in the past few years, di ba, ang dami natin nababalitaan na may mga school killing sa Amerika. Kasi nga napakadaling magkaroon ng mga baril sa Amerika because of the Second Amendment. Medyo nakakatakot yun na parang kahit sino na lang pwedeng magkaroon ng baril dito sa Canada pag naging part ng Amerika ang Canada. At saka nga yung sovereignty, parang i-give up, syempre hindi lang parang talagang i-give up ng Canada yung sovereignty nila para maging part ng Amerika. And parang hindi ko gusto yun. Parang ako kasi ever since nung nagpunta kami rito sa Canada, napamahal na sa amin yung Canada So naging loyal na kami sa Canada. Of course, we pledge our allegiance sa Canada nung maging citizen na kami ng Canada, di ba, during our citizenship. And parang ang hirap imagine na bibitawan ng Canada yung sovereignty nila para maging part lang ng Amerika. Ako personally, when we pledge our loyalty to Canada, talagang in all aspect talagang iniisip namin, Canadian kami, sinusuportahan namin lahat ng programs ng Canada. Hindi nga kami namimili sa hindi nga kami nagko-cross ng border sa Amerika para mamili. We spend all our Canadian dollars here in Canada in support of the economy of Canada. And isa rin sa mga cons na naiisip ko is kapag naging state ng Amerika ang Canada, paano na yung healthcare system natin dito sa Canada? Kasi dito sa Canada guys, yung healthcare system namin dito universal So hindi kami nagbabayad pag gusto naming pumunta sa hospital para magpa-opera, para magpa-check up. Yun nga lang, medyo mahaba yung wait time. Pero as compared to the US, hindi free yung mga yan Dito free, sa Amerika hindi free. So kailangan nila mag-avail ng mga healthcare insurances para makapagpa-hospital sila. Kasi kung di nila gagawin yon at mag-over-the-counter payment sila, mahal ang babayaran nila sa Amerika. And
kapag yung sistema na yon inadapt dito, parang magbabayad na kami tuwing magpupunta kami sa ospital para magpa-check up, para magpa-opera, so para manganak, yung mga ganung bagay, which is kung mananatiling sovereign ang Canada at hindi siya magiging part ng Amerika, yung healthcare system na maganda rito sa Canada mawawala. So yun lang yung mga pros and cons ko pagdating sa kung magiging state ba ng Amerika ang Canada. Pero alam naman natin na this is all talk lang from Donald Trump. Hindi naman niya seseryosohin to, tsaka hindi naman mangyayari yun. Nagtotroll lang naman si Donald Trump kay Justin Trudeau kasi nga they're not the best of friends, and at the same time dahil sa panunroll niya naapektuhan ng Canada. Pero hindi naman mangyayari yun, malayo yun, especially next year maghahalala na baka iba na yung maging Prime Minister ng Canada, so magbabago na naman yung tono ni Donald Trump kapag iba na yung Prime Minister ng Canada, diba? So there you go guys, I hope kahit paano nag-enjoy kayo sa munting information na shinare ko sa inyo regarding sa pagtotroll ni Donald Trump kay Justin Trudeau at sa Canada. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, and share this video with your friends para naman tumaas yung mga viewership natin. Maraming salamat po, hanggang sa susunod. Bye!